Magandang araw mga bata. Magandang araw po, Teacher Lucini. Bago tayo magsimula, Arabella, maaari bang pangunahan mo ang ating panalangin? To whom God's love makes me hear. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Bago maupo ang lahat, maaari bang pakiayos muna ang hanay ng inyong mga upuan at pakibulot ang mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan. Pakibulot ang mga basura, Arabella. Pwede may pakibulot ang mga basura. Tapos na ba mga bata? Tapos na po. Kumusta naman kayo ngayong araw mga bata? Okay lang po. Okay lang. Buti naman kung gano'n. Kumain ba kayo ng umagahan? Opo. Okay. Ngayon, upang malaman natin kung meron bang lumiban sa ating klase, ating i-check ang inyong attendance. Ngayon, gusto kong tingnan ninyo ang inyong mga katabi. Meron bang lumiban sa ating klase mga bata? Sino ang mga lumiban sa ating klase mga bata? Si Art. Si Art. Si Hardy. RJ. Marami palang lumiban sa ating klase mga bata. Alam niyo ba kung nasan sila? Hindi po. Okay, kakausapin natin sila next week kung bakit wala sila. Ngayon, meron tayong mga pamantayan sa klase na dapat nating sundin sa ating talakayan ngayong umaga. Gusto kong basahin ninyo ang ating mga pamantayan sa klase. Una, Maupo ng maayos. sa ating talakayan ngayong umaga, gusto ko na ang lahat ay maupo ng maayos. Marami ako nakikitang hindi maayos ang upo. Pangalawa, Makinig ng mabuti. kapag merong nagsasalita dito sa harapan, makinig ng mabuti. Pangatlo, Maging alerto sa klase. maging alerto sa klase. Huwag makipagdaldalan sa inyong mga katabi. Ngayon, pang-apat, Lumahok sa mga gawain. marami akong inihanda na mga aktibidad natin ngayong umaga at gusto ko na makilahok kayong lahat. Naintindihan ba? Opo. Again, naintindihan ba? Opo. Ngayon, may gusto pa ba kayong idagdag sa ating mga pamantayan sa klase? Wala na po. Maaasahan ko bang masusunod ninyo ang ating mga pamantayan sa klase ngayong umaga? Opo. Sige. Dahil opo ang inyong mga sagot, ating simulang i-check kung totoo nga ba. Gusto ko na tumayo ang lahat dahil tayo ay kakanta at sasayaw upang maging masigla tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Mga bata, gusto ko na makilahok ang lahat. Naintindihan ba? Opo. Handa na ba ang lahat? Opo. Okay. Ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha. Kung ikaw ay masaya, umalakpak. Kung ikaw ay masaya, umalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha! Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha!
nag-aalala ng ating tinalakay noong nakaraang araw? Yes, Arabella? Tama, noong nakaraang araw ay tinalakay natin ang mga elemento ng tula. Ngayon, batay sa ating tinalakay noong nakaraang araw, ano ba ang mga elemento ng tula? Yes, Lemani? Ang mga elemento ng tula ay sukat, sakong, taludtod, tugma at talinghaga. Tama, iyon ang mga elemento ng tula. Magaling! Masaya akong meron pa kayong naaalala sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon, magkakaroon tayo ng mabilisang pagbabalik-tanaw sa ating tinalakay noong nakaraang araw sa pamamagitan ng paggawa o pagsagot ng isang aktibidad na aking hinihanda. Ang inyo lamang gagawin ay i-click lamang kung ano ang elemento ng tula na itinatanong. Naintindihan ba mga bata? Oo! Ano nga ulit ang gagawin? I-click lamang. I-click kung ano ang elemento na itinatanong. Naintindihan ba? Oo! Sige. Handa na ba ang lahat? Opo! Okay, magsimulan na tayo. Sino ang gustong unang sumagot? Punta dito sa harapan. Yes, JP? Punta dito sa harapan at click. Sabay-sabay mo nang basahin ang number 1. Ako ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod na bumubuo sa isang sakmo. Ano ako? Ano ang iyong sagot, JP? Tingnan natin kung tama ba ang iyong sagot. Tama, magaling JP dahil tama ang iyong sagot, makakatanggap ka na. Ngayon naman, sa pangalawa. Sino ang gustong sumagot? Yes, Jaya. Wait lamang. Pakibasa ang number 2. Ako ay binubuo ng mga taludtod o linya ng mga salita sa isang tula. Ano ako? Ano ang iyong sagot, Jaya? Tama. Magaling, Jaya, dahil tama ka, meron kang score. Ngayon, sa pangatlo naman, sino ang gustong sumagot? Ako din, sir. Yes, Harley? Basahin muna ang number 3, mga bata. Ako ay pangkat ng mga salita sa isang linya ng bawat sakmo. Ano ako? Teacher, taludtod po. Nga, i-check natin kung tama ba ang sagot. Tama, ang sagot ay taludtod. Dahil dyan, makakatanggap ka ng star. Ngayon naman, sa pang-apat, sino ang gustong sumagot? Pumunta dito sa harapan. Yes, James? Basahin muna ang pang-apat, mga bata. Ako ay maaaring wala o naroon sa bawat huling panig ng mga taludtod. Ano ako? Ano ang sagot, James? Tugma, teacher. Tama, dahil tama ang iyong sagot, makakatanggap ka ng star. Ngayon naman, sa pang-lima, sino ang gustong sumagot? Yes, Jenny, pumunta dito sa harapan. Si Jenny. Ngayon, basahin ang pang-lima, mga bata. Ako ay nagbibigay kulay at kagandahan sa buwan ng tula. Ano ako? Ano ang iyong sagot, Jenny? I-click nga kung tama ba ang sagot. Magaling, dahil dyan makakatanggap ka ng star. Magaling, mga bata, nagagalak akong malaman na naaalala niyo pa ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Ngayon ay gusto ko munang lumikha kayo ng isang malaking bilog dahil tayo ay maglalaro. Gusto niyo ba maglaro, mga bata? Okay, lumikha kayo ng isang malaking bilog.
Pass the Basket. Alam niyo ba ang larong yan? Opo. Alam ba ng lahat? Opo. Sige. Mayroon ako ditong isang kahon. At sa loob nito ay mayroong mga papel. At sa mga papel na ito ay naglalaman ng iba't ibang uri ng panitikan. Ang gagawin lamang ay magpapatugtog ako ng isang musika. At inyong gagawin ay ipapasa ito sa inyong mga klase. Kapag huminto ang musika, kung sino ang may hawak ng box ay siyang kukuha ng isang papel sa loob nito. At ang gagawin ay basahin kung ano ang nasa papel. At sabihin kung ang nasa papel ay isa bang halimbawa ng talinhagang tula o hindi. Naintindihan ba mga bata? Opo. Ano nga ulit ang inyong gagawin? Bumunod ng papel. Isang papel, tapos Sasabihin kung kung babasahin niyo muna, tapos sasabihin kung ito ba ay halimbawa ng talinghagang tula o hindi. Naintindihan ba? Opo. Handa na ba ang lahat? Opo. Okay. Mamaya na magsimula pagkaroon ng Pumili ng isa at basahin. Basahin ng malakas para marinig ng iyong mga klase. Masayang umaga, umagang kay ganda, araw ay masaya, simoy ng hangin, pagdilim ay pag-asa. Sa iyong talagay, Arabella, ang iyong binasa, isa ba itong uri ng tula o hindi? Isang uri ng tula. Tama, ang binasa ni Arabella ay isang uri ng tula. Okay, magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo mga bata. Yes, Jaya, pumili ng isa. Ulit yung gusto. Basahin ang malakas, Jaya. Ang nawawalang tuta. Isang araw, may batang na mangalang anak. Habang naglalaro siya sa makulan, napansin niyang wala ang kanyang tuta. Tubi! Sigaw niya. Hanap siya ng hanap. Mga bata, marinig. Sa mahina, natawag sa ilalim ng mesa. Nakatulog lang pala si Tubi. Mga bata, makinig ng mabuti. Natawag si Ana, niya ka ba kayang munting kaibigan? Jaya, sa iyong palagay, ang iyong binasa, ano ba ito? Isa ba ang halimbawa ng tula o hindi? Hindi. Bakit, Jaya? Ito po ay kwento. Kwento, tama. Ang binasa ni Jaya ay isang kwento dahil ito ay merong mga tauhan at meron din itong simula, gitna, at pangwakas. Ngayon ay pagpatuloy natin ang ating laro. Nasaan na ba ang basket? Albert, hindi na isa. Basahin ng malakas, Albert. Araw na dahil takbo sa damuhan, taway walang hanggan. Kaibigan ay kasama, lahat ay masaya. Albert, sa iyong palagay, ano ang iyong binasa? Isa bang halimbawa ng tula o hindi? Isa po itong halimbawa ng tula. Tama, ang iyong binasa ay isang halimbawa ng tula. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating
bata. The signals on the bus go blink, 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 blink. The signals on the bus go blink, 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 all through the town. Liza, kumuha ng isa at basahin ito. Basahin ng malakas, Liza. Aking ina, sa iyong mga mata, pagmamahal ay kita. Sa bawat pagkarga, ganda po ang ginhawa. Sa iyong palagay, Liza, ano ba ang iyong binasa? Ito ba halimbawa ng isang tula o hindi? Tama, ang binasa ni Liza ay isang halimbawa ng tula. Magaling mga bata, palakpakan natin ang lahat. Ngayon ay bumalik na kayo sa iyong permanent upuan. Kayo sa ating laro mga bata. Ngayon ay gusto kong basahin ninyo ang mga layunin na dapat makamit natin sa aralin na ito. Mga bata, mata dito at basahin ang layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay nasasama, makasulat ng maikling tula tungkol sa tanging tao sa pamayanan. Mabasa ang maikling tula na may tamang bilis, diin, ekspresyon at intonasyon, at masabi ang kalalaman ng wastong pagsulat ng maikling tula. Mga bata. Ngayon mga bata, meron na ba kayong ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayong umaga? Opo. Yes, July, ano sa palagay mo ang ating tatalakayin ngayong umaga? Palagay ko po ang Tatalakayin? Ang tatalakayin? tatalakayin po natin na yung sa Tama. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang tungkol sa tula. Tatalakayin natin kung ano ba ang gustong pagsulat ng tula. Ngayon ay may papakilala ako sa inyo. Si Ginoong Scoreboard. Siya ang magsisilbing record ng mga puntos na inyong makukuha sa bawat pangkatang gawain na ating makukuha ngayong umaga. Naintindihan ba mga bata? Bago matapos ang ating klase mamaya, meron akong sorpresa sa grupong makakakuha ng pinakamataas na puntos. Naintindihan ba? Okay. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko ang klase sa dalawang pangkat. Ito ang pangkat una. Dito, kayo lahat ang pangkat una. At dito naman ang pangkat pangalawa. Juliza, dito ka muna. Dito ka sa pangkat pangalawa. At ikaw din, James. Dito ka sa pangkat pangalawa. Ang bawat pangkat ay magkakaroon ng iba't ibang gawain. Ngayon, pangkat una, basahin muna ang inyong gagawin. Unan ng tamang sagot ang puwang sa tula upang makasulat ng isang buong tula. Naintindihan ba pangkat una? Opo. Wala na bang katanungan? Wala na po. Ngayon naman, ang pangkat pangalawa. Pakibasa ang panunto ng inyong gagawin. Piliin ang salitang may tamang diin sa loob ng saknong upang maibigay ang tamang kahulugan ng tula. Naintindihan ba pangkat pangalawa? Opo. Wala na bang katanungan? Wala na. Sige. Meron lamang kayong 2 minuto upang tapusin ang inyong aktibidad. At pagkatapos ay ipipresenta ninyo sa harap ang inyong nabuong tula na merong, makinig mga bata, pagkatapos ng 2 minuto, makinig muna mga bata, pagkatapos ng 2 minuto, ipipresenta ninyo ang inyong aktibidad sa harap ng klase na merong tamang bilis, diin, ekspresyon at intonasyon. James and JP, naintindihan ba ang gagawin?
gagawin? Opo, teacher. Wala na bang katanungan? Wala na. Alalahanin natin ang pang-apat na pamantayan sa klase, lumahok sa mga gawain. Share po muna kami, teacher. Tapos na po. Tapos na ba? Tapos na po. Tapos ay babasahin yan sa klase. Tapos na po kami. Tapos na ba? Tapos na ba kami, teacher? Hawakan niyo muna ang inyong mga papel. Tapos na ba ang pangalawa? Opo. Hawakan na. Ngayon ay maupo muna ang lahat. Ngayon ay ating suriin o check ang inyong mga nabuong tula. Magsisimula muna tayo sa pangkatuna. I-presenta ninyo ang inyong nabuong tula dito sa harapan. Kayo lahat, pangkatuna. Dapat mayroong tamang bilis, bigay, ekspresyon, at intonasyon. Ang basurero. Pagtulong ng pawis ay di alintana. Magampanan lamang ang gawain. Bayanin ng kinabukasan kung maturingan. Ang kanilang hangad ay kailisan. Basura'y huwag sayangin. Pinagkakakitaan. Reduce, reuse, recycle ay pahalagahan. Tatlong gawain pinag-aralan para sa ating kinabukasan. Pangkatpangalawa, makinig. Magaling pangkatuna. Magaling pangkatuna. Maupo ka muna, Des. Magaling pangkatuna. Ngayon, Delbert, tungkol saan ba ang inyong nabuong tula? Tungkol saan ito? Tungkol sa... Tungkol po ito sa basurero. Tama, ito tungkol sa basurero. Ngayon, Julie, ngayon, Arabella, ano bang pinapahayag ng tula tungkol sa mga basurero? Ano ang pinapahayag? Ang basurero daw po ay mga bayan. Tama. Ang pinapahayag ng tula tungkol sa basurero ay sila daw ay mga makinig muna pangkat-pangalawa. Pinapahiwatig sa tula ang kahalagahan ng mga basurero, lalo na sa ating kalikasan at kapaligiran. Magaling pangkat-una. Palakpakan naman natin. Ngayon naman ang pangkat-pangalawa. Ipresenta nyo na ang inyong nabuong tula. Kayo lahat na may tamang bilis, expression, at intonasyon. Go. Makinig pangkat-una. Laso. Paligid na puno. At sige. Laso. Paligid na puno ng alaala. Dala na silid ay ligaya. Tuwing kami ay nagbabasa, sa puso ni Ma'am dala ay saya. Basa sa umaga, basa sa hapon. Mga natutunan ay iniipon sa kahon ng buhay na tila isang alon. Kaya kaibigan, huwag sayangin ang pagkakataon. Magaling pangkat-pangalawa. Palakpakan natin ang pangkat-pangalawa. Ngayon, Juliza, tungkol saan ba ang inyong nabuong tula? Ito sa classroom po mga ginagawa. Tungkol sa classroom. Ngayon, JP, ano ang pinapahayag ng tula tungkol sa isang classroom? Pinapahid dito, teacher, ang mga ginagawa na
sa tulang ito ay pinapahayag kung ano ang mga ginagawa ng guro at ang estudyante. Ipinapahayag din sa tula na ang classroom ay isang mahalagang lugar kung saan mayroong mga iba't ibang magagandang pangyayari. Magaling pangalawa, ngayon, i-check natin kung tama ba ang inyong mga sagot. Nasaan na inyong sagot, pangkatuna? Nasaan inyong pangkat pangalawa, tingnan ito ang tamang sagot. Pangkat pangalawa, i-check nyo nga ang nagawang o nabuong tula ng pangkatuna. Tama ba ito? Meron pong mali, teacher. Saan? Sa kapaligiran, number 2, teacher. Kinabukasan, kapaligiran. Wala po. Tama ang kanilang sagot. Mali lamang aking naisulat. Ang sagot ay kinabukasan. So, ang sagot ng pangkatuna ay tama lahat. Ang pangkatuna ay makakatanggap ng 3 stars o 15 points. Palakpakan natin ang pangkatuna. Ngayon naman, ang pangkat, check natin ang nagawang tula ng pangkat pangalawa. Pangkat una, tingnan niyo ang nabuong tula ng pangkat pangalawa. Tama ba ang kanilang sagot? Pangkat una, tama ba ang kanilang sagot? Pakitignan. Hindi. Oo. Bakit mo nasabi Ang kaibigan. Ang kaibigan. Ang kaibigan ko. Kaibigan. Tama. Ang panglimang sagot ng pangalawang pangkat ay mali dahil ito, anong mabasa ba ito? Kaibigan. Kaya, kaibigan o kaibigan, ano ba ang tama? Kaibigan. Kaibigan. So, dapat ang sagot ay kaibigan. Kaibigan. Dahil dyan, nakakatanggap na 10 puntos ang pangalawang grupo. Palakpakan natin ang pangalawang grupo mga bata. Ngayon, upang mas mapalawak pa ang inyong kaalaman tungkol sa ating paksa ngayong umaga, ay meron akong ipapakitang video sa inyo. At gusto ko na makinig ang lahat dahil pagkatapos meron akong mga katanungan. Naintindihan ba? Oo! Aralin 3. Pagsulat ng maikling tula. Ano ang dapat tandaan sa pagsulat ng isang tula? Ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng tula ay ang mga sumusunod. Una, kailangan magkakapareho ang bigkas sa huling salita. Halimbawa, araw, bughaw, pumukaw, puhaw. Ikalawa, gawing malaman ang isang tula kahit maiksi ito, gaya ng inyong nakikita sa inyong harapan. Ikatlo, iisa lamang ang paksang nais ipahayag ng tulang isusulat. Ikapat, sikapin ang nilalaman ng iyong tulang isusulat ay tugma sa pamagat ng iyong tula. Panguli, lagyan ng malalalim na salita. Bakit mahalagang matutunan ang wastong paraan ng pagsulat ng tula? Mahalagang patutunan natin ang wastong paraan ng pagsulat ng tula upang maayos ang sulating ating mabubuo. Mahalaga rin na tandaan natin ang mga paraan ng pagsulat ng mga ito dahil makakapagbahagi tayo ng ating karanasan at kaalaman na maaaring makatulugan ng aral. Ang maayos na tula ay makakapagbahagi sa mga mambabasa ng panibagong impormasyon. Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Mga bata, tungkol saan ba ang video ang ating pinanood? Yes, Jaya? Ito ay tungkol sa wastong pagsulat ng tula. Tama, ang video ang ating pinanood ay tungkol sa wastong pagsulat ng tula at kung bakit mahalaga ba na alam natin ang wastong pagsulat ng tula. Ngayon, batay sa video na ating pinanood, ano ba ang dapat tandaan natin
kapag nagsusulat tayo ng tula? Yes, Delbert? Dapat ang tula ay tugma sa magat nito. Dapat lagyan natin ng malalim na salita. Tama. Meron pa ba? Yes, Jaira? Isa lang ang ipangawang Tama. Ano pa? Yes? Gwen? dapat gawin malaman ang isang tula. Tama. Dapat gawing malaman ng tula para ito ay isang maikli lamang. Meron pa ba? Magaling mga bata, lahat ng inyong nabanggit ay mahalaga dapat nating tandaan kapag magsusulat tayo ng isang tula para tayo ay merong gabay kapag magsusulat tayo ng tula. Ngayon mga bata, para sa inyo, mahalaga ba na alam natin ang wastong pagsulat ng tula? Mahalaga ba? Mga bata, mahalaga ba na alam natin ang wastong pagsulat ng tula? Oo! Bakit mahalaga na alam natin ang wastong pagsulat ng tula? Yes, Rian? Teacher, mahalaga po dahil mahalaga po ito na isulat ng tama para hindi ko magulang ang mga bawas at ikaw po Tama, mahalaga na alam natin ang wastong pagsulat ng tula upang tayo ay merong gabay at para tayo din ay makabuo ng isang tula na maayos at maiintindihan ng mga mambabasa. Naintindihan ba mga bata? Oo! Wala na ba kayong mga katanungan? Wala na po. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isa pang pangkatang gawain. Hahatiin ko ang grupo sa 3 grupo. Hatiin ko ang klase sa 3 grupo. Magsimula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nasaan ang pangkat una? Tumayo lahat. Ang pangkat una, dito kayo. Ang pangkat pangalawa, tumayo. Asan ang pangkat pangalawa? Dito ang pangkat pangalawa. Nasaan ang pangkat pangatlo? Mga bata, dito kayo. Dito kayo. Bumuo ng isang maliit na bilog sa iyong buko. Mga bata, makinig. Bumuo ng isang maliit na bilog. Pangkat una. Nasaan ang pangkat una? Kami po. Ito ang inyong gagawin. Pangkat una, pakibasa. Bawat miyembro ng grupo mag-isip ng isang natatanging tao sa inyong pamayanan. Ibahagi sa grupo ang nalisip na tao. Pumili ang isa mula sa mga nabanggit. Gumawa ng maikling tula tungkol dito. At ipresenta ito sa klase gamit ang tamang bilis, diin, ekspresyon at intonasyon. Naintindihan ba ang pangkat una? Opo. Wala bang katanungan? Wala na po. Nasaan ba ang grupo ng pangkat una? Kami po. Nasaan yung maliit na bilog nito? Okay, alis na. Ayan. Ito ang inyong gagawin pangkat una. Pangkat pangalawa, basahin ang inyong gagawin. Bawat miyembro ng grupo ay basahin ang tulang Ako Ay May Alam. Mag-isip na ako na hilig o turo na maaaring gamitin sa Pangkat tula. pangatlo, makinig. Gatahin ang tula gamit ang nakiling tono at resita ito. Kasi na may tamang diversity. Diin, ekspresyon, at ordinasyon. Naintindihan ba? Pangkat pangalawa? Opo. Meron bang katanungan? Wala po. Pangkat pangatlo, ito ay inyong gagawin. Pakibasa. Sumulat ng isang maikling tula. Siguraduhin makapagsulat ang bawat miyembro ng grupo. Salit-salitan kayong magdadagdag ng bahagi hanggang mabuo ang buong tula. Ipresenta ang tula sa harap ng klase gamit ang tamang bilis, diin, ekspresyon, at intonasyon. Maliwanag ba? Pangkat pangatlo? Oo! Wala ba kayong katanungan? Wala na po. Pangkat pangatlo, wala kayong katanungan? Wala na po.
ito upang tapusin ang inyong aktibidad at pagkatapos nito ay i-presenta ninyo ang inyong aktibidad sa harap ng klase. Naintindihan ba? Oo. Okay, ito ang gagawin nyo pangkatuna. Tapos na po. Tapos na ba mga bata? Opo. Pangkat pangatlo, tapos na ba? Pangkat pangatlo, tapos na ba kayo? Pangkat una, tapos na ba? Opo. Kayo pangkat dalawa. Sige. Dahil tapos na ang lahat, magsimula na tayo sa pagpresenta. Mauna, ang magpresenta ang pangkat pangalawa. Pangkat pangalawa, sige. Makinig, pangkat pangatlo at pangkat una dahil magrepresenta na ang pangkat pangalawa. Ako ay may alaga. Ako ay may alaga. Asong mataba. Buntot ay mahaba. Makinis ang mukha. Mahal niya ako. Mahal ko rin siya. Kaya kaming dalawa ay laging magkasama. Magaling, pangkat pangalawa. Palakpakan natin ang pangkat pangalawa mga bata. Ngayon naman, ang pangkat pangatlo. Pangkat pangatlo, pumunta na kayo dito sa harapan. Sa bibig na huhuli. Sa tahimik ng gabi, may lihim na usapan. Isang salitang laya, ngayon'y kasalanan. Di akalaing hirit ang siyang husga. Sa sariling dila, siya'y natiyak na. Kaya kami kay dapat magkasulat. Lahat ng puso'y dapat ipanulat. Ay sa'y nanungulit, hindi sa salambat. Magaling, pangkat tatlo. Palakpakan natin ang pangkat pangatlo mga bata. Ngayon naman, ang pangkat una. Presenta nila ang isang nila. Guro'y gabay sa landas ng buhay. May dalang liwanag sa bawat araw. Nagtuturo ng mga aral na may saysay. Upang kami lumago at umunlad sa buhay. Sa kanilang pagtuturo kami natuto. Lumalago ang aming kaalaman at puso. Guro'y tunay na bayani sa ating mundo. Nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat tao. Magaling, pangkat una. Palakpakan natin ang pangkat una mga bata. Ngayon, bibigyan ko ng ang pangkat una ng 18 na puntos. At ang pangkat pangalawa naman ay bibigyan ko ng 20 na puntos. Meron silang dagdag na 4 na puntos dahil sila ang una na nakatapos sa gawain. Ngayon naman, ang pangkat pangatlo ay bibigyan ko ng 19 na puntos. Magaling mga bata, palakpakan natin
Ngayon, gusto kong bumalik na kayo sa inyong permanenteng upuan at pakiayos sa mga halay ninyo. Mga bata, meron ba kayong natutunan sa ating talakayan ngayong umaga? Dahil mabuti naman kung meron. Dahil meron ang inyong mga sagot, ating i-check kung totoo nga ba. Ngayon gusto kong kunin ninyo ang inyong mga ballpen at sagutan ang sa mga bata. Tapos na ba ang lahat? Pasa ang inyong mga bakul sa harapan dahil ako na ang mag-check. Nasa na inyong mga bakul? Ngayon ay ating i-check ang inyong mga sagutan, ang inyong sinagutan pasulit. Para sa basahin muna ang unang katanungan. Ano ang may layunin sa pagsulat ng isang tula? Teacher A, dito sa harapan. Tama. Tama ang sagot ni JP. Ang pangunahing layunin ng pagsulat ng isang tula ay upang maipahayag ang damdamin at kaisipan sa malikhaing paraan. Naintindihan ba? Oo! Ngayon naman, ang pangalawang katanungan. Mga bata, pakibasa. Batay sa libro, alin ang dapat talaan sa Pagsulat ng tula. Sino gusto sumagot? Delbert? Punta dito sa harapan. Tama. Batay sa video kanina, ang dapat natin tandaan ang pagsulat ng tula ay dapat mayroon lang isang paksaang tula. Naintindihan ba mga bata? Oo. Ngayon naman, ang pangatlong katanungan. Mga bata, pakibasa. alin sa mga sumusunod ang wastong katangian ng isang maikling tula. Sino gusto sumagot? Yes, James. Pumunta dito sa harapan. Tama ang iyong sagot, James. Sa susunod, ang wastong katangian ng isang maikling tula, ito ay maikli pero malaman. Ngayon naman, ang pang-apat. Mga bata, pakibasa. Pakibasa muna mga bata. Ano ang tamang paraan ng pagsulat ng tula? Sino gusto sumagot? Yes, Rhea. Teacher. Tama. Ang tamang paraan ng pagsulat ng tula, ito ay dapat sumusunod sa mga patakaran na formal na tula. Naintindihan ba mga bata? Opo! Ngayon, sa panglimang katanungan, mga bata, pakibasa. Batay sa video, alin sa mga sumusunod ang hindi kailangan sa dapat isaalang-alang sa paggawa ng tula? Sino gusto sumagot? Yes, Arlie. Tama. Batay sa video, ang hindi kabilang sa na dapat isalang-alang sa paggawa ng tula ay ang gumamit ng iba't ibang paksa sa isang tula. Dapat sa isang tula ay isa lamang ang paksa. Tama ba? Ngayon naman, kumako tayo sa pangalawang parte ng inyong sinagutang aktibidad. Basahin muna ang tula, mga bata, na mayroong tamang bilis, diin, ekspresyon, at intonasyon. Bata, pakibasa. Ang aking guro, sa silid-aralan, ikaw ay liwanag. Nagbibigay ka ng aral at gala. Sa bawat
Iisip ka. Ang guro. Tama, ang tinutukoy sa tula ay ang guro. Ngayon naman, anong damdamin ang ipinapahayag ng may akda sa tula? Yes, Arabella? Anong damdamin ba? Tama, isa sa pinapahiwatig na o pinapahayag ng may akda sa kanyang guro ang pagiging magalak niya sa kanyang guro. Ngayon, bago isulat ang inyong takdang aralin, balikan muna natin ang ating scoreboard. Para sa unang aktibidad, ang unang grupo ay nakakuha ng pakibilang 5, 10, 15. Palakpakan natin ang unang grupo. Ngayon naman, ang pangalawang grupo. 5, 10. Sa unang pangkatang gawain ang nanalo sa atin. Ang merong pinakataas na puntos ay ang unang grupo. Palakpakan natin ang unang grupo. Ngayon naman, sa pangalawang pangkatang gawain, ang unang grupo ay nakatanggap ng 18 na puntos at ang pangalawa, 20 na puntos at ang pangatlo ay 19 points. Sa pangalawang aktibidad, ang nakakuha ng pinakamataas ay ang pangalawang grupo. May ibibigay ako sa kagaya ng aking sinabi kanina kung sino ang mayroong pinakamataas na puntos ay makakatanggap ng premyo. Pero mamaya ko na ibibigay ito. Gusto ko muna kunin ninyo ang inyong mga notebook at isulat ang inyong takdang aralin. Basahin ko na ang panoto. Sulat ang pelikula base sa larawan. Naintindihan ba? Yes po! Ito ang iyong premyo kanina mga bata. Mga bata, pagpulot muna ang mga basura na nasa iyong ilalim ng upuan. Naway marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong umaga. Paalam na mga bata. Paalam na po!